Palaging abala sa trabaho niya ang 25 anyos na si Aida. Isa siyang work from home na call center agent. Okay na sa kanya iyon. Kumikita siya ng pera para may maipantustos sa gastusin nila ng anak niyang si Tommy. Mabuti na iyon kaysa sa umasa sila sa pera ng tatay ni Tommy na isang pulis. Hindi nagkatuluyan sina Aida at Jed. Hindi sila magkasundo dahil magkaiba ang pananaw ng kanilang mga pamilya. Parehong umaasa ang bawat panig ng mas magandang bagay at kinabukasan para sa isa't isa. Maliban pa doon, ayaw ni Aida sa trabaho ni Jed ang maging isang pulis. Para sa kanya, araw-araw na sa peligro ang buhay nito. Natatakot siya na baka isang araw, mabiyuda na lang siya bigla dahil lang naaksidente si Jed at hindi nakaligtas sa hamon ng pagiging pulis. Nakakaraos naman sila kahit papaano. Ipinanganak na sakitin si Tommy. Sa edad nitong 7 taong gulang, hindi nagkaroon ng normal life ang bata. Palagi na lamang humihinto sa pag-aaral kung hindi man nahahanapan ng ibang paraan ng edukasyon para kahit papaano ay matuto. At this time, i-homeschool niya na lang ang bata. May nakausap na siyang teacher para maging posible iyon, para na din hindi hassle at mabantayan niya si Tommy sa bawat minuto. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang klase ng kanyang anak. Lunch break nila sa alas 11 hanggang sa 1:00 at may 2 beses na break para sa recess. Iilang minuto sa alas 9 at ganoon din sa alas 2. Sa Lunes na darating ang teacher, kaya ng araw na iyon, abala si Aida sa paglilinis ng kwarto na gagamiting classroom ng anak niya at ng guro nito. Nasa kalagitnaan siya ng pagpapagpag ng kurtina na ikakabit sana nang marinig ang pagdurbel ng kung sino. Nagpasya siyang itigil ang ginagawa dahil may parcel din siyang hinihintay. Baka ito na yun. Kaso nga lang, napasimangot siya nang makitang iba ang mukhang bumungad sa kanya. May dalang 2 punong paper bags mula sa sikat na fast food chain. Napakunot ang kanyang noo. "Anong ginagawa mo rito?" Irita niyang tanong. Isang nagbabakasakaling ngiti ang natanggap niya mula kay Jed. "Tara, lunch tayo." Aya nito, naghihintay na papasukin niya. Actually, plano niya sanang pagsarahan ang lalaki. Kaso lang, nakita na ni Tommy ang ama at nauna na itong sumalubong bago pa man niya maitaboy. "Daddy!" Tuwang sigaw pa ng bata. Wala namang nagawa si Aida kung hindi hayaan na lamang muna na magbanding ang dalawa. Ayaw naman niyang matawag na witch dahil lang sa pagiging kontrabida niya sa pagkikita ng mag-ama. "Mami, papasukin natin si Daddy." Wika pa ng kanyang anak. Hindi niya maiwasang maawa rito dahil sa kondisyon ng kanyang anak. Sa edad ni Tommy, hirap pang maglakad ang bata. Kailangan ito ng gabay para makalakad ng maayos. Hindi niya naman maatim na ilagay sa wheelchair ang kanyang anak. Naniniwala siyang makakalakad rin ito ng tuwid balang araw. Kaya naman, hinahayaan niya itong umamot ng lakas mula sa mga binti sa pamamagitan ng paglalakad ng nakaupo. Alam naman niya na masasanay din ang mga binti nito hanggang sa ang mga paa na mismo ng bata ang gamitin nito para tumayo. "Sige na, sabay na tayong 3. In-order ko talaga ang mga paborito nyo." Wika ni Jed, kaya nilakihan niya ang bukas ng pinto. "Sige, may 1 oras ka." Aniya, napakamot ng kanyang ulo si Jed.
Kulang naman yata ang 1 oras. Baka pwedeng dagdagan mo pa ng isa para 2 oras na. Palusot ni Jed. Umaasang mas matagal silang magkakabanding ng kanyang anak. Umikot ang mga mata ni Aida. Nagsimula na namang sumama ang mood niya. Huwag ka na lang kayang pumasok, no? Wika ni Aida na ikinataranta naman agad ni Jed. Sige, okay na yun kahit 1 oras. Kakain lang naman tayo. Wika na lamang nito, saka pumasok na sa loob. Hinayaan na niya ang lalaki sa kusina. Palagi naman itong ginagawa ni Jed. Sa totoo lang, kahit yata harangan ng baril ang lalaki, ay hahanap pa rin ito ng paraan para mapalapit sa kanila. Wala namang dapat habulin sa kanya ang lalaki dahil malaya ito at binatang-binata. Hindi naman kasi sila ikinasal. Hindi rin taglay ng anak nila ang apelyido ng lalaki at ito ang nakakainsulto marahil sa ego ni Jed dahil hindi niya binigyan ng katiting na karapatan ang lalaki. Bakit pa? Mas mahalaga naman sa lalaki ang bawat sasabihin ng mga magulang nito. Kaya mas mainam nang huwag silang magkatuluyan kaysa naman maging hadlang ang lalaki sa anumang pangarap niya. Sanay na sa kusina niya ang binata. Simula na maghiwalay sila. Palagi na silang dinadalaw nito. At ito pa mismo ang naghahanda ng makakain nila paminsan-minsan. Hinahayaan niya ito dahil nakikita niya ang kasiyahan sa kanyang anak kapag nakakasama nito ang tatay. Kaya naman alam ni Aida na may limitasyon din dapat ang lahat. Daddy, alam mo po ba, mag-i-school na po ako. Tuwang balita pa sa kanya ni Tommy. Nakikinig lang si Aida sa kabilang kwarto. Halata sa bata na puno ang bibig nito habang nagsasalita. Marahil sinusubuan ito ng ama. Talaga? Saan ka naman mag-aaral? Excited na tanong pa ni Jed. Kaso lang, napalis ang ngiti sa mukha nito nang marinig ang sagot ng anak na sa bahay lang ito mag-aaral at pupuntahan lang ng teacher. Hindi na narinig ni Aida ang iba pang sinagot ng kanyang anak. Maya-maya lang kasi namataan niyang naglalaro na sa sala ang bata habang papalapit naman sa kanya si Jed. Mag-aaral na pala si Tommy sa Monday. Bungad dito sa kanya. Tumango lang siya at hindi na sumagot pa sa lalaki. Huminga naman ng malalim si Jed. You see, pwede naman siya mag-aral talaga kahit sa school, Aida. Pwede ko siyang ihatid araw-araw para naman mabuhay ng normal ang anak natin. Uwi ka nito na ikinainis niya. Talaga? Naiisip mo pa yan? Dati lang, walang ibang mahalaga sa'yo kundi ang mga words of wisdom ng mga magulang mo. Diba? Kaya nga hindi tayo naging okay. Lalo at pinapakinggan mo sila sa tuwing nakikialam sila sa paraan ng pag-aasikaso ko kay Tommy. Tapos ngayon, sasabihin mo yan? Suplada niyang wika na ikinatahimik naman ni Jed. Maya-maya pa, nagsalita ang binata. Bumabawi lang naman ako sa mga pagkukulang ko sa anak natin. Masama na ba yun? Tanong ng lalaki sa kanya. Malungkot na tumango si Aida. Umalis ka na, Jed. Lunch lang naman ang pinunta mo dito, di ba? Huwag ka na magdemand ng kahit ano pa. Tutal, lahat naman na binabalak mong gawin para gampanan ang pagiging tatay, kaya ko namang ibigay kay Tommy. Kaya salamat na lang sa abala. Wika niya na ikinayuko ng lalaki. Saglit itong lumapit sa kanilang anak, marahil para magpaalam. Sa kamay napansin siyang ibinigay ang lalaki sa anak nila. Umalis ito nang hindi malang sila nagkakaayos. Para kay Aida, okay na din ang ganun. Ayaw niyang paasahin ang lalaki, lalo na at alam niyang masasaktan din lang naman sila balang araw. Pagsapit ng Lunes, dumating din ang teacher ni Tommy. Nagpakilala ito sa pangalang Amber, 22 years old na dalaga. Tommy, be good kay teacher ha. Sa kabilang room lang ako kung kailangan mo.
Wika ni Aida na ikinatango ng bata. Inayos niya ang damit ng anak nang mapansin ang suot nitong kwintas na Santo Kristong magkatalikod. "Hey, saan galing to?" Tanong niya na ikinaliwanag kaagad ng mukha ng kanyang anak. "Bigay po yan ni Daddy. Proteksyon ko raw po sa lahat ng bad entities. Sabi niya may lalabas na po na fighter dyan at aawayin ang lahat ng mananakit sa akin." Bibong wika ng anak na ikinailing niya naman. May CCTV camera naman sa loob ng kinaroroonan ni Tommy, kaya kampante si Aida na iwanan ang dalawa dahil nakikita niya sa screen ang ginagawa ng mga ito. Maliban pa roon, isa lang naman ang pinto ng nasabing kwarto, kaya madali niyang mahaharangan kung sakali mang may gawing kalokohan ang teacher. Takot lang nito na maabutan niya. "Okay, basta hintayin mo na lang si teacher mo sa room ha?" Aniya. "Yes, Mommy." Masiglang wika ng kanyang anak na ikinatuwa niya. Alam naman ni Aida na gusto talagang mag-aral ng kanyang anak. Ito na lang ang list na magagawa niya. Kahit papaano, hindi na mai-stress ang bata sa kakapunta sa school. Nababantayan niya pa ang mga ito. Okay naman magturo si Miss Amber. Kaso lang, may napapansin si Aida na kakaiba sa babae. Malagkit ang titig nito kay Tommy. Panay pa ang pisil nito sa mga braso ng kanyang anak na animoy nang gigigil. Minsan, napapapiksi na ang kanyang anak na kailangan niya lumapit sa kwarto na kinaroroonan nito para malaman kung ayos lang ba ito. Kinahapunan, naging matamlay si Tommy. Nang damhin ni Aida ang noo ng bata ay may sinat na ito. "Halika anak, magpahinga ka ng maaga. Nakapagluto na rin naman ako ng dinner natin, kaya kumain na tayo." Nag-aalala niyang wika sa anak. Naging sunod-sunuran lang sa kanya si Tommy hanggang sa makatulog na nga ang bata. Kahit papaano, nakaramdam si Aida ng relief. Nakasurvive naman sila sa isang buong araw na wala ang tulong ni Jed. Kaso lang, nagising siya sa pagsapit ng hating gabi na nag-aalala para sa kanyang anak. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, pero nagwawala si Tommy at may tinuturong kung ano sa bubungan. "Anak, ano ba ang nararamdaman mo? Sabihin mo kay Mami." Kabado niyang wika habang hawak ang kanyang anak. "Mami, may mumu sa bubungan. Mami, kakainin niya raw po ako." Wika ni Tommy, kaya mas lalong nag-alala si Aida sa kalagayan ng kanyang anak. Napapasilip din siya sa bubungan, kaya naman nakaramdam siya ng kaba. May tinuturo doon ng anak na mas nagpatindi ng reaksyon niya. Tahimik naman doon. Kaso lang nang subukan niyang pakinggan kung ano ang ingay na tinuturo ni Tommy, gayon na lang ang gulat niya. Mula sa pinakadulong bahagi ng ibabaw ng kanilang bahay, may narinig siyang kalabog at mabibigat na yabag na tila ba tumatakbo paikot sa kanilang bubungan. Pinaghalong indak at padyak iyon na tila naisbutasin ang kanilang bubong. Kaya naman, nagsisigaw siya at mangiyak-ngiyak na hinablot ang kanyang cellphone. Nang mga sandaling iyon, ibinaba niya ang kanyang pride at tinawagan si Jed. Ilang ring lang ang narinig niya at sinagot ito kagad ng lalaki. "Aida, bakit?" Wika ng lalaki sa kabilang linya. Mga hikbi ang una niyang pinakawalan. Maya-maya ay napaiyak na siya ng todo. Naramdaman naman ni Jed ang takot niya. "Aida, bakit ka umiiyak? May nangyari ba?" "Wait, pupunta ako dyan. Don't hang up, okay? Mabilis lang ako." At narinig na niya ang pag-arangkada ng motorsiklo nito na para bang mabilis pa sa ambulansya kung magpatakbo. Maya-maya pa, nasa harapan na ng bahay nila si Jed. Nakakailang katok na ang lalaki sa pinto. Pero patuloy lang sa pag-iyak si Aida
habang yakap si Tommy. Dala ng matinding pag-aalala, hindi na nagdalawang isip ang lalaki na wasakin ang kanilang pinto at tinakbo ang mag-ina sa kwarto. "Aida! Nasaan na kayo?" tawag ni Jed. Mabuti na lang at kabisado naman ni Jed ang bahay ni Aida, kaya natuntun niya kaagad ang mga ito sa isang kwarto. Narinig niya na natutuwa ang bata nang makita siya, kaya dali-dali niyang niyakap ang mga ito. "Anong nangyari?" tanong sa kanila ni Jed. Si Tommy naman na nahimasmasan na ang sumagot. "Daddy, may mumu po sa bubungan namin." Sumbong nito, kaya hindi makapaniwalang napatingin si Jed kay Aida. Tingin nga naman niya, seryoso ang dalawa, lalo na't parehong kagagaling lang sa pag-iyak. Malamang nahintakutan ang mga ito, kaya hindi kaagad nakasalubong sa kanya sa labas. Alerto naman na inilabas niya ang baril at minwestrahan ang mga ito. "Aida, bumaba muna kayo please." Aniya na tinalima naman kaagad ng babae. May daanan sa bintana ng kwarto papunta sa bubungan, kaya naisip niyang umakyat roon. Habang nakatutok ang baril, maingat naman siyang naglalakad sa bubungang yero. Pilit na pinapaalerto ang kanyang pakiramdam. Maya-maya lang, may napansin siyang kung ano sa di kalayuan. Natigilan siya nang makita ang malaking bukol sa bubungan at nagbago, saka naging anyong tao. Bago pa man niya ito mapaputukan ng baril, lumundag na ito papalayo. Nanlulumong bumalik siya sa ibaba at nilapitan sina Aida at Tommy sa may sala. Natutulog na uli ang bata. Kaso lang, napasayad ang kanyang mga kamay at nagulat siya. "May sinat si Tommy ah." Aniya, mabagal na tumango si Aida. Maging ang babae ay mainit na din ang noo. Mukhang nilalagnat din, baka dahil sa takot. Naupo tuloy siya sa harapan ng upuan at nakipag-usap rito. "Aida, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano nangyari?" tanong pa ni Jed. Pinaliwanag ni Aida ang tungkol sa nakita niyang nilalang na bago pa man niya makilala nakatakbo na paikot sa kanilang bubungan. Base sa deskripsyon ni Aida, hindi tao ang nilalang na nakita niya. May hindi pangkaraniwang haba ng mga braso. Mahaba ang buhok at payat, kahit na may pagkamaitim na parang grasa ang balat. Literal na halimaw ang nasa pagkakalarawan ni Aida, kaya naman nabaghan si Jed. Kahit isa siyang pulis, hindi niya maipagkakaila na naniniwala siya sa mga aswang. Bata pa lamang siya ay may nakasalamuha na siyang aswang noon. Mas nakakatakot nga iyon dahil palaging may pasan-pasan na sako at inaaya siyang sumama sa bahay nito sa kakahuyan. Buti na lang talaga at mabilis kumilos ang lolo Tonying niya na isang albularyo. Kaagad ginamitan ng pangontra ang aswang na napag-alaman niyang isa palang tiga-bulak. "Aida, huwag mo sanang mamasamain. Pwede ko bang papuntahin rito ang lolo kong albularyo dito sa inyo? Hindi naman sa gusto kitang abalahin, pero kailangan ko lang kasi makasiguro kung ano man ang nakita ko." Uwika niya na ikinatingin sa kanya ni Aida. "Ibig mo bang sabihin, hindi talaga tao ang nanakot sa amin?" Kabadong tanong nito. Nakita naman ni Jed na paraan iyon para mas mapalapit sa babae at sa kanyang anak. "Huwag kang mag-alala, Aida. Kung okay lang sa iyo, babantayan ko naman kayo. Hindi ko kayo papabayaan. Malalaman natin kaagad kung ano ba talaga ang gumagambala sa inyo." Wika nito. Kahit papaano, nagpapasalamat naman si Jed na napapayag niya si Aida. Hinayaan siya ng dalaga na manatili sa bahay nito. Kaso lang, naglagay pa rin ng distansya sa kanya ang babae. Binigyan lang siya ng sariling kwarto kung saan siya mananatili habang binabantayan ng mga ito. Kinaumagahan,
Gayon na lang ang tuwa ni Tommy nang malamang sa bahay nila natulog ang kanyang ama. Halos buong araw nagpapakarga si Tommy at ayaw nang mawalay sa kanyang paningin ang kanyang ama. "Daddy, dito ko na lang po sa amin." Wika nito na ikinalingon naman ni Aida sa kanyang mag-ama. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Tommy na naroon lang ang lalaki dahil may binabantayan ito. Pagsapit ng alas 9 ng umaga, dumating naman kaagad ang teacher ni Tommy na si Miss Amber. Naayon pa kay Aida, galing sa private school kung saan naka-enroll si Tommy. Unang kita pa lamang ni Jed sa babae ay masama na talaga ang pakiramdam niya rito. Hindi niya alam kung bakit, pero kumukulo din ang langis na daladala niya palagi sa bulsa. Kaya naman, halos hindi na niya hiwalayan ang anak habang binibigyan ito ng activity ni Amber. "Sir, pasensya na po, pero magkaklase na po sana kami ni Tommy." Magalang nitong wika na ikinatango niya. "Okay lang, don't mind me. Pakikinig lang naman ako sa isasagot ng anak ko. Wala naman sigurong problema yun, di ba, kung dito lang ako? Hindi naman ako magiging distraction. Promise, hindi rin ako mag-iingay." Wika nito, kaya napatango na lamang si Miss Amber. Sa isip-isip niya, hindi niya gusto ang presensya ng lalaki. Tila babanta ito sa mga plano niya sa araw na iyon. Kaya naman, inabala niya na lamang ang kanyang sarili sa paggawa ng mga papasagutang lesson sa bata. Si Jed naman sa kabilang banda, hindi talaga mapakali. Halos mabasag na nga ang botelya ng langis na nasa kanyang bulsa. Kailangan niya mag-isip ng paraan para makausap si Aida. Mabuti na lang, nasa kusina ang babae at abala sa pagluluto. Nakaharap pa din ang babae sa phone nito na konektado sa CCTV na nakakabit sa sala ng kanilang bahay kung saan niya pinapwesto ang dalawa. Lumapit si Jed. "May CCTV ka pala sa sala?" Tanong niya na ikinatango naman ng babae. "Oo, naglagay ako para wala sanang makakalusot na kahit kaunting rason para may sumira sa tahimik naming mundo. Hindi ko nga alam kung sino at ano ang nilalang na gumagapang sa bubungan kagabi. Alam niyang walang kamera doon. Kaya sa bandang iyon siya naglakad-lakad." Wika ni Aida. Huminga ng malalim si Jed. Gusto niyang sabihin ang bigat ng nararamdaman niya sa presensya ng guro ni Tommy. Kaya inihanda niya ang sarili. "Aida, yung teacher ni Tommy, hindi ko gusto. Parang may masama siyang balak sa anak natin eh." Natigilan si Aida sa tinura ni Jed. Naalala niyang kinukurot-kurot ng babae ang anak niya kahapon, kaya tuloy matamlay na ito sa kinagabihan. Posible ba na may kinalaman ang babae? Nilingon niya ang screen ng kanyang phone na nakatutok pa rin sa sala. Hindi alam ng teacher na may nakalagay na CCTV camera sa bandang iyon. Kaya halos mapatalon sa gulat si Aida nang makita niyang kinakagat-kagat ni Amber ang braso ng kanyang umiiyak na anak. Bago pa man siya makalapit, nauna nang sumugod si Jed. Inagaw niya mula sa babae ang braso ni Tommy. Gigil niya itong tinuro. "Anong ginagawa mo?" Wika niya. Hinihingal naman sa labis na panggigigil si Amber. Yumuko at hindi kaagad nakapagsalita. Kinuha naman ni Aida ang pagkakataon para masikmatan ang guro. "Anong klaseng guro ka, Amber? Bakit mo ginagat ang braso ng anak ko? Gusto mo ba talagang idemanda kita?" Sa labis nilang pagkagulat, tumawa ang dalagang si Amber. Parang tuwang-tuwa pa nga sa ginawa niya. Nabaghan nga si Aida at sinamaan ng tingin si Amber. "Walang hiya ka? Hindi ko nga dinala sa normal na eskwelahan ng anak ko dahil alam kong mas ligtas siya rito. Tapos ngayon, sasaktan mo lang pala siya? Ipapakulong kita!" Nang gagalaiti niyang wika, pilit siyang pinapakalma ni Jed na noon ay nakahanda na ding umatake sa babae.
Kung nataong normal na tao lang ang babaeng kanilang kaharap, pupusasan niya lang ito, saka magtatawag ng backup sa kanyang mga kasamahan. Kaso lang, alam niyang hindi normal ang babae. Kitang-kita niya kung papaano humaba ang mga kuko nito, na para bang nakahanda na ding umatake. Sakali pang magkaroon ng pagkakataon na dumaluhong ito sa kanya, matapang niyang sinalubong si Amber na isa palang aswang. Nagkaya ka pa naman sina Tommy at Aida habang napasiksik sa isang gilid. Nakita niya kung papaano nakipaglaban sa aswang si Jed, kaya tuloy nag-aalala siya para rito. "Mami, monster po si teacher. Kinagat niya po ang braso ko," sumbong ng kawawang bata. Napaiyak si Aida nang makitang bumakat sa braso ng bata ang ngipin ng babae na dumudugo pa. Hindi na niya malaman kung ano ang gagawin. Nang makita niyang nagsasagupaan na sina Jed at Amber, nakita niya kung gaano kabangis ang babaeng iyon. Tila ba hindi na ito tao? Dali-dali niyang inilayo ang anak niya sa lugar na iyon at pinatago sa closet. Kailangan na may gawin din siya. Hindi niya mapapayagan na atakihin na lang basta ng babaeng iyon. Nagpunta siya sa kusina at dinampot ang garapon ng asin. Instinct na ang nagsasabi sa kanya na iyon ang kanyang damputin. Mabilis niyang binuhos iyon sa babae nang makita niyang nakakumbabaw ito kay Jed at pinagkakalmot ang lalaki. Mukhang kanina pa nadidihado si Jed sa sagupaan nila ng aswang. Bakas sa sahig ang matinding paglalaway ni Amber na tila maging si Jed ay balak niya ng lantakan. "Lubayan mo si Jed!" Gigil niyang wika, sabay sinambunutan ang babae nang mapasigaw ito sa sakit matapos naman tamaan ng asin. Animoy napaso si Amber at natunaw ang balat sa kanyang mukha na labis nitong ikinagalit. "Anong ginawa mo sa mukha ko?" Sindak nitong wika sabay baling sa kanya. Si Aida naman ang inatake nito kaya napaatras siya at hinablot ang namataan niyang kutsilyo sa lababo. "Hala sige, lumapit ka. Gusto mo nang mamatay, di ba? Halika dito at kakatayin kita ng buhay." Nanggagalaiti niyang tili na ikinangisi ng aswang. Maya-maya pa nagulat siya nang magsisigaw ang aswang at tinatawag ang kanyang anak. "Tommy, anak, tulungan mo si Mami. Please, papatayin na ako ng stranger. Labas na, anak." Wika nito na ginagaya pa ang boses niya. Halos maningkit ang mga mata ni Aida sa labis na galit. Siya namang paglapit sa kanya ni Jed nang atakihin na siya ni Amber, kaya ang lalaki ang nasugatan sa likod gamit ng matutulis nitong mga kuko. "Jed!" Tilik niya pa rito. Dala ng desperasyon, tinulak niya ang lalaki at siya na mismo ang umatake sa aswang. "Walang hiya ka! Anong klaseng aswang ka? At nakakapagbago ka ng anyo kahit umaga!" Sinisigurado niya na makakalika sila ng ingay habang pinagbabato niya ang aswang ng mga gamit na nadadampot niya sa paligid. Hindi siya papayag na saktan nito ang lahat ng tao na gusto nitong masaktan. Sa kakahablot niya ng mga gamit sa ilalim ng lababo ng kusina, ay nakuha niya ang isang lumang karit na minsan niya nang nagamit sa paghahawa ng matataas na talahib sa likod bahay. Sa pagkakaalam niya, takot sa ganoong sandata ang aswang. Ngumisi siya at iniumang iyon kay Amber. Nabalak na sanang muling dumamba sa kanya. Sakto naman na nabawi na din ni Jed ang kanyang lakas at tinutukan ng baril ang aswang. "Sige, isang maling kilos mo! Sasabog na ang bungo mo!" Galit niyang wika, kaya naman humalakak ang aswang. Kung bakit naman, kasi saktong lumabas sa pinagtataguan niya si Tommy at hinablot na ito ng aswang na si Amber. "Talo na kayo! Akin na ang anak nyo!"
Wika nito saka itinakbo si Tommy papalabas ng bahay. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Aida nang mapagtanto nilang tinangay na ng aswang ang kanilang anak. "Jed! Ang anak natin! Si Tommy! Kinuha ng aswang!" Hysterical niyang wika. Dali-dali namang tumawag ng backup si Jed para mahabol nila ang babae. Sa ganitong pagkakataon, kahit aswang pa ito, ay hindi makakalayo kaagad ang babae dahil umaga pa naman. Wala siyang sapat na kapangyarihan para gawin lahat ng gusto niya. Humagulgul si Aida at halos magmakaawa kay Jed na sundan ang kanilang anak. "Jed, maawa ka! Yung anak natin! Baka saktan siya ng aswang!" Niyakap ni Jed si Aida. "Huwag kang mag-alala, Aida. Gagawin ko ang lahat. Maibalik lang sa iyo ang anak natin." Habang naghihintay ng feedback ng mga otoridad sina Aida, naisip niyang tawagan ng school na pinagtatrabahuan ni Amber. Nakuha niya sa principal ang address nito matapos niyang ipaalam ang buong pangyayari. Baguhan lang din pala ang babaeng iyon at hindi pa nila kabisado ang buong pagkatao. Humingi na din ng pasensya ang pamunuan ng school at nakisimpatya sa nararamdaman niyang kalungkutan. Pagsapit ng gabi, tinaluntun niya ang daan papunta sa bahay ni Amber. Natuklasan naman ni Jed ang balak niya at tinangka sana siyang pigilan pero hindi siya pumayag. Kaya wala nang choice ang lalaki kundi ang sumama na lamang sa kanya. Mabilis naman nilang natuntun ang tahanan ng aswang. Naabutan pa niyang dumudungaw-dungaw si Amber sa bintana na mukhang alam ang pagdating niya. "Mag-usap tayo, Amber! Bumaba ka rito!" sabi niya sa kaminuestra ng aswang na bumaba ng bahay. Ngumisi ng kailawak ang babae na animoy baliw na minumuestrahan ang kung sino na tumahimik. Marahil naroon lang sa malapit ang anak ni Aida. Hindi naman nagpakita si Jed dahil ang balak talaga nila ay gagapangin ni Jed ang bahay ng aswang para ma-rescue ang anak at iba pang bata na maaaring naroon. Inaya ni Aida si Amber na magpunta sa madilim na bahagi ng lugar. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Naglakad na siya at nagpatiuna na. Naramdaman niyang nakasunod din naman ang babae sa kanya. Habang papalayo sila sa bahay, pabilis ng pabilis ang gaba ng puso niya. Nariyan ang pamilyar na pakiramdam na may nakatitig sa kanya. At sinusundan ang kanyang bawat galaw. Bigla tuloy siyang kinilabutan. May pakiwari si Aida na may mangyayaring hindi maganda kapag nagpatuloy pa siya sa pagiging manhid sa lahat ng nakapalibot sa kanya. Maya-maya pa, hindi nakatiis si Aida at lumingon na siya sa likuran. Nakita niyang naroon lang si Amber. Bigla itong ngumisi. Maya-maya pa, inabot dito ang kanyang kamay. Nagtatakang napatitig si Aida sa babae. Wala siyang nagawa kundi ang mapaatras para mapalayo rito. Alam niyang sa mga oras na iyon ay may nangyayari ng kababalaghan kay Amber. Kitang-kita niya kasi ang pagbabago sa mga mata nito mula sa pagiging normal hanggang sa maging katulad ito ng sa pusa. Ilang saglit lang nasindak si Aida nang makitang bigla nang nagbago ang anyo ni Amber. Mabilis itong nagkaroon ng mahabang pangil. Ang kanyang mga kuko ay nagsihaba. Samantalang ang balat ay naging purong mabalahibo na kulay itim. "Nagpakita ka din na totoo mong anyo, babaeng malandi," angil ni Aida na tinitigan ng masama ang aswang. Ngumisi si Amber at tinangka na siyang sugurin. Kaso lang hindi na ito nagawa. Dumating si Jed na hindi baril ang dala kundi buntot pagi. Walang babalang hinagupit nito ang aswang kaya halos mamatay si Amber sa kakasigaw. "Lubayan mo ang mag-ina ko!"
Singhal ni Jed at walang awang pinaghahampas ng paulit-ulit ang aswang. Nagsisigaw ito at sinusubukang lumaban, kaso hindi na nagkakaroon ng pagkakataon. Kababakasan ng nagbabagang galit ang mga mata ni Jed. Duda tuloy si Aida na baka may nangyari ng masama kay Tommy. Mangyak-ngyak siyang napaluhod at hindi makapaniwalang tumingala sa langit. Ipinangako niya kapag may nangyaring hindi maganda sa kanyang anak, mananagot ang aswang at siya mismo ang pupugot sa ulo nito. Pinalis niya ang luha sa katumayo ng tuwid. "Anong ginawa mo sa anak ko? Sagot!" Maotoridad niyang sambit sa pagitan ng paghingal. Nang gigigil na siyang makakuyumos sa mukha ng aswang. "May pa-teacher-teacher ka pang nalalaman? Balak mo lang pala makapambiktima ng mga bata. Magbabayad ka sa ginawa mong pagkagat at pagtangay sa anak ko." Singhal pa ni Aida. Ang nangyari, si Jed ang pumipigil sa aswang para umatake, habang siya naman ang paulit-ulit na sumasampal at sumusuntok sa mukha nito. Duguan na ang mukha ng aswang nang muling magsalita. "Kung naririto lang ang mga kalahi ko, hindi niyo magagawa ang pananakit na ito sa akin." Asik nito na ikinatango niya. "Tama ka, pero tandaan mo, hindi mangyayari sa iyo ang bagay na ito kung hindi mo pinakialaman ang anak ko." Aniya habang lumuluha. Mabuti na lang talaga at inabot ng pagod si Aida. Lumuhod siya sa lupa at umiyak. Sinamantala naman ni Amber ang pagkakataong iyon. Nagpumiglas siya mula sa pagkakahawak ni Jed at sinunggaban iyon, pinagkakalmot hanggang sa nabitawan na siya ng lalaki. Sa kadali-daling tumakbo papalayo. Nataranta si Aida at sinubukan pang habulin ang aswang, kaso hindi niya na nagawa. Pinigilan na rin siya ni Jed, sabay sabing, tama na ang ganti nilang iyon doon sa aswang. Ligtas na si Tommy at nasa ospital na. Medyo na trauma lang daw ang bata, dala ng karahasang nakita. Sa sinapit nito sa kamay ng aswang. Ilang beses pala siyang sinubukang kagatin at saktan. Kaso lang, umiilaw raw ang kwintas na bigay ni Jed kay Tommy. At iyon ang nagpuprotekta sa bata mula sa aswang. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi nagawang sakta ng tuluyan ni Amber si Tommy. Sa kadahilan ng napapaso ito kaagad kapag sinusubukang tanggalin ang kwintas ng bata. "Tahan na, Aida, ligtas na ang anak natin. Ligtas ka na rin, kaya tara na, huwag ka na umiyak." Alo sa kanya ng lalaki. Nakipagtitigan si Aida kay Jed. Alam niyang walang kasalanan ang binata sa naging pagtatalo ng mga magulang nila. Isa pa, hindi naman ito makakasama sakali mang papasukin niyang muli sa buhay nila ni Tommy. Siguro, panahon na para ibaba niya ang kanyang sarili. Alam niyang mabait si Jed. Sapat na ang lahat ng ginawa nito para patunayan ang pagmamahal nito sa kanila. Kailangan lang nilang ayusin ang lahat. Nag-iyakan silang tatlo nang magkita-kita sa ospital. Wala namang gaanong galos si Tommy maliban sa isang kagat na nagawa ng guro noong nasa bahay pa nila. Naikwento ng bata ang kabayanihan ng kanyang ama sa ibang mga nurse kung papaano siya nito nailigtas. Ngiti at tango lang ang nagagawa ni Jed. Alam niyang hindi pwedeng ipagkalat ni Tommy ang tungkol sa aswang, lalo na ang isinasagawang investigasyon ay isang baliw na babae lamang ang nagtatangkang manakit sa kanila. Mahirap man, pero walang maniniwala sa kanila kapag sinabi nilang aswang ang kanilang nakaharap. Baka sila pa ang pangalan ng baliw. Sinubukan naman ni Jed na balikan ang bahay kung saan nakatira si Amber. Pero nagulat siya nang makitang wala na ang bahay noon. Natupok ng apoy na ayon pa sa mga residenteng nakatira malapit roon ay basta na lang daw sumiklab ang apoy bandang 2:00 ng madaling araw.
Hindi na nila hinanap pang muli si Amber. Alam ni Aida na nagtanda na ang masibang aswang sa kanyang kakaibang modus para makapambiktima ng mga bata. Swerte lang din talaga sila dahil hindi sila pinabayaan ni Jed. Nakipaglaban ang lalaki at ginawa ang lahat, huwag lang silang masaktan ng aswang. Napag-alaman nilang dayo lang pala si Amber sa lugar na iyon. Nagmula raw ito sa Cebu, pero wala namang malinaw na history kung saan banda sa mga bayan ng Cebu nanggaling. Ang alam lang din ng iilan na kailan lang nakilala. Nagpapakita ng senyales ng pagiging hayok sa laman ang nasabing babae. Kaya siya finorward ng school sa mga bahay-bahay para doon magturo. Na-verify pa ng mga pulis na peke lahat ng dokumento na ipinakita noon sa pag-a-apply ng trabaho. Kaya malinaw na walang maayos na katibayan ng educational background ang babae. Ikinasal sina Jed at Aida ilang buwan ang nakalipas. Hindi niya ipinagkait sa lalaki ang karapatan nito bilang ama sa kanilang anak. Nasa bahay pa rin naman sila nakatira, pero si Jed na ang naghahatid sundo kay Tommy sa eskwelahan. Kailangan din kasing bantayan ang bata, lalo na sa status nito, nasakitin at kailangang palaging inaasikaso. Mas mainam na iyon kasi maraming kasama ang kanilang anak, kaysa mag-homeschool na siya lang at ang teacher ang magkasama. Hindi nila alam kung ano pa ang pwedeng mangyari. Malay nila, nasa malapit lang ang aswang na gusto ulit bumiktima sa kanilang anak. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga katribo. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.